At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Galit na galit si General Saavedra nang malaman niyang tumakas si Ruhel. Pinahabol siya sa mga tauhan niya at sinabing patayin na siya. Samantala, nagulat sila Doña Julita at Pasita nang makita na dumating si Ruhel. Tinanong siya kung saan siya galing, pero sinabi niya, galing talaga siya sa lungsod. At hindi niya sinabi, galing siya sa Santa Lucia. Nalungkot naman si Ira. Pilit niya lang pinakakalimutan sa kanya si Ruhel. Pero sinabi ng dalaga na hindi niya kaya. Tuwang-tuwa naman si Doña Julita nang ibinigay sa kanya ni Ruhel ang baril. At binanggit na naman ng lalaki na gusto niyang maging gwardya. Subalit, tinawanan lang siya ng Doña. Isang gabi, nakita ni Ruhel na nasa labas pa si Susan. Nilapitan niya at kinausap. Nagulat siya sa sinabi ng dalaga na handa siyang ibigay ang kanyang pagkababae sa lalaking nagligtas sa kanya. Habang nag-uusap sila, nagkagulo ang mga gwardya at sinabi, sinasalakay na naman sila ng mga tauhan ni General Saavedra. Magandang gabi sa'yo, Senorita Susan. Ikaw pala, Ruhel. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? May iniisip kasi ako eh. Ikaw, Senyorita, bakit hindi ka pa natutulog? Iniisip ko kasi yung lalaking nagligtas sa akin. Sino kaya yun? Hindi ko siya nakilala dahil nakamaskara. Pero alam mo, hanga ako sa kanya dahil napakagaling niyang makipagsagupaan sa mga kalaban. Hindi ko sasabihin ako yun. Dahil baka hindi siya maliwala at magalit pa sa akin. Alam mo, Ruhel, kung makikita kong muli ang lalaking yun, magpapasalamat ako sa kanya at sasabihin kong handa kong ibigay sa kanya kahit ang aking pagkababae. Senyorita? Kumensik kayo! Sinasalakay na naman tayo! May sumasalakay na naman! Ruhel, narinig mo yun? Sinasalakay na naman daw tayo ng mga tauhan ni General Saavedra. Kukunin ko na naman ang baril at magmamaskara ko. At haharapin ko mga tauhan ni General Saavedra. Ruhel, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Pumasok tayo doon sa lihim na taguan! Ruhel! Bakit wala dito sa dating pinagsasabitan nila? Kailangan makuha ko yun para mailigtas ang mga ari-arian ni Senyora Julita. Ruhel! Bumalik ka rito! Kailangan mahanap ko ang ganang baril ngayon. Isusot ko na itong maskara para hindi nila ako makilala. Mabuti naman at nakapasok ka kaagad dito, Iha. Kundi, baka napahamak ka na. Ang daming sumasalakay ngayon. Hindi ko alam kung may matitira pa sa mga gwardya natin. Mami, nang marinig kong may sumigaw na isang gwardya na sinabing sinasalakay tayo nagpunta ako kaagad dito.
Senyorita Susan, hindi mo ba napansin ang aking anak? Katunayan nilapitan niya ako at nag-uusap kami. Pero nang marinig namin ang sigaw ng gwardya, umalis siya kagad. At hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Ano? Ay, Diyos ko, ang anak ko. Baka mapatay ng mga sumalakay. Lalabas ako at hahanapin ko ang aking anak. Ha, huwag Pasita. Huwag ka nang lumabas. Baka pagbukas mo ng pinto, biglang pasukin tayo ng mga tauhan ni General Saavedra. Mapapahamak tayong lahat na nandito sa lihim na taguan. Pero, paano ang anak ko? Baka may masamang mangyari sa kanya. Titingnan ko lamang sa labas at papapasukin ko siya dito. Pwede ba huwag ka nang lalabas, Pasita? Huwag! Hindi kayo magtatagumpay. Sige, sumugod kayo sa akin para maubos kayong lahat. Senyora, tinig ng anak ko yun. Nandyan lamang siya sa labas. Malapit sa pintuan. Harapin ninyo ako! Bubuksan ko at papapasukin ko siya. Huwag, Pasita! Huwag mong buksan! Huwag! Napakahusay ng lalaki yun. Halos siyang nakipaglaban sa mga tauhan ni General Saavedra. Tukbol, anong nangyari? May nalagas ba sa mga gwardya Sino natin? siya kaya? Wala naman, senyora. Kung wala siya, baka... Wala rin nasugatan. Isa man sa kanila. Dahil tinulungan na naman tayo ng misteryosong lalaki na yun. Nasaan na ang lalaking sinasabi mo, Tukbol? Hindi namin nakita kung saan siya pumunta. Basta nang matapos na kalabanan dahil umatras ang mga kalaban bigla naman siyang nawala sa paningin naman. Oh, sino kaya ang lalaking yon? Pangalawang beses na tayong tinulungan. Mami! Tapos na ba ang labanan? Oo, Iha. Wala man ni isa sa mga gwardya natin ang nasugatan. At umatras ang mga sumalakay dahil sa tulong na naman ng misteryosong lalaki na nakamaskara. Ano? Pero sino ang lalaking yun, Mami? Sino siya? Gusto ko siyang makilala, Mami. Tukmol, Senyora. hanapin ang lalaking yon. Manmanan mo ang lahat ng mga gwardya natin. Baka isa sa kanila ang misteryosong lalaki na yon. Opo, senyora. Sumpa ng mga diablo sa purgatorio. Nakasagupa ninyo na naman ang sinasabi ninyong lalaking nakamaskara. Bakit hindi nyo siya magapi-gapi? Eduardo! Ano po yan, Papa? Ano bang nangyari ito? Noong nakaraang nakalaban na nila ang sinasabi nila ang lalaki na nakamaskara. Tapos itong huling salakay nila, iyon na naman daw ang nakalaban nila. Maraming nalagas na naman sa ating mga tauhan. Halos kalahati ng mga tauhan natin namatay. Kaya ang gusto ko, ikaw na mismo ang mabulo sa kanila. At gawin mong lahat para mahuli ang sinasabi nilang lalaki yon. Opo, Papa. Kailan ba ang gusto mong pagsalaki namin sa kanila? Kailan, Papa? Gusto kong sa lalong madaling panahon. At sana, mahuli ninyo ang lalaking sinasabi nilang nakalaban ng mga tauhan natin. At umubos sa kanila. Gusto kong mahuli siya. At ako mismo ang magpaparusa sa kasalanan niya.
Sige, Papa. Ihahanda ko na ang mga tauhan para sa gagawing pagsalakay bukas ng madaling araw. Tukbol! Tukbol! Ano ba yun? Senyora, huli ka! Tukbol, wala ka bang napansin na pumunta rito sa tapat ng pintuan ng aking silid? Bakit po, senyora? Ilang beses ko na kasing napapansin na nababago ang pagsabit ko ng baril na ginto. Wala naman akong napapansin ng gwardya na lumapit dito, senyora. Leban kay Ruhel. Ano? Nakita mo si Ruhel na lumapit dito? Opo, senyora. At napansin kong nakatitig sa gintong baril. Ano? At tingnan mo, hindi ba yan yung maskara ng misteryosong lalaki? Ayan, nakasabit din kasama ang baril. Oo nga, senyora. Yan nga yun. Hindi ako pwedeng magkamali, senyora. Kung ganun, Tukmol, maaaring nandito lang ang lalaking yon. Kaya pabanmanan mo, Tukmol, baka siya ang gumagalaw sa baril na to. Opo, senyora. Gagawin ko pa yung watas niyo. Nakalimutan ko ang aking maskara. Naisabit ko rin sa tabi ng baril. Kailangan makuha ko yan. Baka makita ni Senyora Julita. Siguradong mapapansin niya. At magtataka sila. Ha? Tamang-tama. Walang tao. Sasamantalin ko na ito. Kukunin ko na. Kukunin ko na kaagad at itatago. Ruhel! Ha? Sir Tukmol? Ikaw? Bakit mo kinuha yan na maskara? Anong ibig sabihin yan? Ha? Ano? Kwan. Wala Sir Tukmol. Kwan kasi. Hindi ako pwedeng magkamali sa hinala ko eh. Nalaman mo na ang sinabi ni Senyorita Susan, ano? Handa siyang ibigay ang kanyang pagkababae sa misteryosong lalaki. Kaya nagpapanggap ka na ikaw yun. Masyado kang ambisyoso! Hindi totoo yan Sir Tukmol. Hindi. Yan po ang hinala ko, senyora. Nagpapanggap siya ang misteryosong lalaki para dahil sa sinabi ni Senyorita Susan na handa siyang ibigay kanyang pagkababae sa lalaki yon. Ano? Oh, Magagawa kaya yan ni Ruhel? posible, senyora. Dahil matagal na niya nga pinapangarap na maging gwardya, hindi ba? Kaya magpapanggap siya yung misteryosong lalaki para payagan siyang maging gwardya. At Tama na, Tukmol. Ah, Pero hindi ako naniniwala na magagawa yan ni Ruhel. parang pinapanigan ni Senyora Solita ang Ruhel na yun. Ibalik mo na sa tabi ng baril ang maskara na yan, Tukmol.
ibalik mo na. Pero, senyora... Wala pa- nang pa- pero. Sige na, ibalik mo na. Opo, senyora. Hindi ko ibabalik ito. Sisirain ko at itatapon. Sinasalagay na naman tayo ng mga tauhan ni General sa Ano? Tukmol! Ihanda ka agad ang mga gwardya! Dalian mo! Opo, senyora. Ang walang hiyang General Saavedra. Sinasalaki nung Hindi na ako tinitigilan. Bilhin nyo! Si Ruel, kinuha ang barel. Ang ibig sabihin ba nito'y siya ang misteryosong lalaki? Nandiyan na sila! Siya nga ba? Tukmol, wala bang namatay sa mga gwardya natin? Wala naman po, senyora. Ngayon, masaksihan ko mismo na ang misteryosong lalaki pala ay walang iba, kundi si Ruel. Mami! Si Ruhel pala ang misteryosong lalaki. Nasaan na siya? Nasaan na siya, Mami? Nandito ako, Senyorita Susan. Mami! Si Ruhel! May sugat! Ruhel! Ruhel! Ruel, natabaan ka pala nila. Tukmol, tawagin mo si Dr. Nacubos. Dalian mo! Opo, senyora. Sandali lang po. Dr. Oliver! Dr. Oliver! Senyorita ako po! Susan, Nabitawan nabitawan ko ang gintong baril. Pakiabot mo sa akin. Oo, iabot ko sa'yo. Ito ang gintong baril. May bagang baril. Pagalingin mo ang sugat ko. Kayo din. Totoo ba ito? Ang sugat mo! Biglang nawala! Masayang masaya ako, anak. Dahil mapapangasawa mo ang Senyorita Susan. Binabati ko kayong dalawa. Salamat po, inay. Salamat po, Inay Pasita. Ngayon ay magiging inay na rin ang tawag ko sa inyo. Nagpapasalamat din ako sa baril ni Aridel. Dahil kung hindi siya nagpagangabit sa akin, hindi mangyayari sa buhay ko ito. Ruel, may bisita kang dumating. Ha? Sino siya? Senyora? Ako, Ruel. Senyorita Ira? Ikaw? Akala ko, hindi na kita makikita. Ngayon, hindi na ako uuwi sa aming bahay. Dito na ako. At ang gusto ko, magpakasal na tayo. Ano? Ruel, anong ibig sabihin nito? Ano? Kung ganito kasi yan. Ganito ang nangyari. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Natuklasan din nila Doña Julita ang katotohanan na si Roger at ang misteryosong lalaki ay isa. Samantalang
Malungkot naman si Eduardo at General Saavedra dahil halos maubos ang tauhan nila na sumalakay. Masayang-masaya din rin si Susan dahil magpapakasal na sila ni Roger. Subalit, biglang dumating si Ira at si David. Doon na siya titira at magkikipag-asawa na rin kay Roger. Ayaw ba ni Susan na may kahati siya sa puso ni Roger? Pero may tradisyon ang kanilang angkan na ang isang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng dalawa o higit pa hanggat kaya. Naging masaya sila at hindi nagtagal ay pumayag din si General Saavedra at Eduardo na pasakop na lang nila kay Doña Julita ang kanilang ari-arian at pinanatili nilang nakasabit ang baril ni Aridel. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela Dityo. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Baril ni Aridel dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoriza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.